Noong una, sabay kaming inampon ng kapatid kong lalaki. Siya ng pinakamayamang tao sa financial circle at ako naman ng isang mag-asawang biglang yaman. Ang anak na babae ng pinakamayaman ay may pagka-abnormal at mapanakit. Ang kapatid ko ay naging laruan niya. Bawat ilang taon, tinotorture niya ang kapatid ko hanggang sa halos hindi na makilala ang mukha nito at naging baldado ang mga binti. Samantala, sa ilalim ng maingat na pag-aalaga ng mag-asawang biglang yaman, matagumpay akong nakapasok sa showbiz at naging pinakabatang nagwagi ng 3 pangunahing award sa pag-arte. Dahil dito, nagtanim ng galit ang kapatid ko at isinama niya ako sa kamatayan sa pamamagitan ng sunog. Nang magising muli, bumalik ako sa araw na kami ay aampunin. Sa pagkakataong ito, naunang lumuhod ang kapatid ko sa harap ng mag-asawang biglang yaman. Umiiyak at sipon-sipon siyang nagsabi, "Tito, tita, gusto ko po kayong maging magulang. Maging masunurin po ako." Nag-atubili ang mag-asawa at nagbulungan, halos magkamukha sila. Sino kaya ang pipiliin natin? Nang marinig ito ng kapatid ko, agad siyang nag-alok, "Tito, tita, ako na lang po. Sisikapin kong suklian ang pag-aaruga ninyo." Nakita ko ang pananabik niya at naunawaan kong muli rin siyang nabuhay. Kapatid, kapatid, gaano man kalupit ang anak ng pinakamayaman, isa lang siyang teenager na may pagkayandere. Pero ang mag-asawang biglang yaman ay mga taong nagmula sa hirap at naging tuso. Paano sila malalamangan ng isang tulad mong hangal? Sa nakaraang buhay, mukha akong matagumpay, pero sa likod ng tagumpay na iyon ay isang madilim na bangin na ayaw ko nang alalahanin. Nang mapansin kong tinitingnan ako ng mag-asawang biglang yaman, kinabahan ako. Agad kong kinuha ang litrato ng aming yumaong mga magulang at nagsimulang umiyak. "Papa, Mama, miss na miss ko na kayo. Walang sinuman ang makakapantay sa inyo sa puso ko." Nagbago ang ekspresyon ng mag-asawa. Itinuro ng babae ang kapatid ko at bumulong, mukhang hindi ito maaamo. "Siya na lang." Tuwang-tuwa ang kapatid ko at lumuhod. "Papa, Mama, magiging masunurin po ako sa inyo." Sakto namang dumating ang direktor ng ampunan kasama ang pinakamayamang tao. Nang makita niya akong umiiyak habang yakap ang litrato ng aming mga magulang, ngumiti siya ng may kasiyahan. Naisip niyang mapagmahal ako sa pamilya, kaya agad siyang nagdesisyong ampunin ako. May masamang balak ang kapatid ko. Bumulong siya, "Kuya, inggit ako sayo, may tatay ka ng mayaman at ang ganda pa ng ate mo." Pagkatapos ay sinabi niya kay Shen King mo nakatabi ng pinakamayaman, "Ate, magiging pamilya na kayo ni Kuya. Alagaan mo siyang mabuti." Diniinan niya ang salitang ialagaan. Hindi siya pinansin ni Shen King mo at ang tingin niya sa akin ay puno ng pagmamataas. Tiningnan ako ng kapatid ko na parang nakatingin sa patay, saka hinawakan ang kamay ng mag-asawang biglang yaman at umalis ng hindi lumilingon. Pinanood ko sila habang papalayo at nakahinga ako ng maluwag. "Kapatid, binabati kita sa pagpapalit mo sa akin sa impyerno." Noong nakaraang buhay, habang tinotorture ni Shen King mo ang kapatid ko hanggang sa maging baldado, ako naman ay matagumpay na sumikat sa tulong ng mag-asawang biglang yaman, naging sikat na bituin sa showbiz. Nang maglaon, lumabas ako sa isang pelikulang kumita ng bilyon-bilyon at naging hinahangaang Best Actor. Sa mata ng iba, langit at lupa ang pagkakaiba ng aming kapalaran. Ganoon din ang tingin ng kapatid ko. Isinisi niya sa akin ang lahat ng kanyang kasawian. Nang sunugin niya ako hanggang mamatay, hindi niya alam na matagal ko nang ayaw mabuhay. Hindi niya alam na ang paraisong pinipilit niyang puntahan ay ang tunay na impyerno. Nang maisip ko ito, napatingin ako kay Shen King mo nakatabi ko. Kumpara sa mga bangungot na naranasan ko noon, para siyang anghel sa paningin ko. Sino ba namang ate na may pagkayandere ang hindi magmamahal sa kapatid niya? Kung hindi kaya si Iyo, pangalan ng kapatid, kasalanan niya iyon dahil tanga siya. Sa kotse, napansin ni Shen King mo na nakatitig ako sa kanya. Malamig niyang sinabi, "Tapos ka na bang tumingin?" Ang ekspresyon niya ay hindi para sa isang 15 taong gulang na dalagita, madilim at nakakatakot ito. Kinabahan ako. Kung ganoon, dahan-dahan ko siyang tikokontrolin. "Ate, ngayon lang ako nakakita ng kasing ganda mo. Talaga bang magiging ate na kita?" Ngumiti ako ng matamis, puno ng paghanga at pananabik ang aking mga mata. Lumingon si Shen King mo sa akin, at may bahagyang kislap sa kanyang malamig na mga mata. "Gusto mo ba talaga akong maging kapatid?"
Siyempre, 10 taon lang ako at inampo ng tatay mo. May pagpipilian ba ako? Ang saya ko, may ate nang mag-aalaga sa akin. Nagkunwari akong masaya pero biglang nag-alangan. Yumuko ako at pinaglaruan ang punit na lailayan ng damit ko. Pero baka hindi rin ako gusto ni ate. Sa ampunan, ayaw nila sa akin, kinaiinisan nila ako. Natigilan si Shen King mo. Pilit siyang nagsalita, hindi kita kinaiinisan. Tumigil ako at niyakap ko ang baywang niya. Ang galing! Hindi ako kinaiinisan ni ate. Gusto ako ni ate. Nanigas bigla ang katawan ni Shen King mo. Bigla niya akong itinulak. Naging madilim ulit ang tingin niya. Mula ngayon, huwag mo akong hahawakan ng walang pahintulot ko. Totoo nga, may pagkayandere. Pabago-bago ng isip. Nauna nang nagbilin ang pinakamayaman na dapat kaming magkasundo ni Shen King mo. Alam kong ang bahay na ito ay para sa aming dalawa lang ni Shen King mo. Palaging wala ang pinakamayaman dahil sa negosyo. Si Shen King mo lang ang kasama ko palagi. Basta't maging maayos ang relasyon namin ni Shen King mo, magiging maayos ang lahat. Pagdating sa villa, inutusan ng pinakamayaman ang katiwala na ilagay ang kwarto ko sa tabi ng kwarto ni Shen King mo. Mula noon, sinimulan ko na ang ipagkontrol sa ate kong si Shen King mo. Noong unang araw ng pasukan, kumapit ako sa braso niya at hindi bumitaw. Umiyak ako, ate, ayokong mahiwalay sa'yo. Natatakot ako. Huhuhu. Nakita ni Shen King mo ang sipon at luha ko, para akong kawawang tuta na inabandona. Sa huli, hindi niya natiis na tanggalin ang braso ko. Pagkatapos noon, naging buntot niya ako. Palagi kong bukang bibig ang iate ko, puno ng pagmamalaki. Kapag may sakit, ayokong uminom ng gamot maliban kung suyuin ako ni Shen King mo. Kapag may hindi ako maintindihang aralin, kinukulit ko siyang turuan ako. Kapag natuto ako, hihingi ako ng yakap bilang premyo. Kahit saan ako magpunta, para akong nakakabit sa kanya. Lumipas ang 3 taon. Unti-unting nasanay si Shen King mo sa pagiging dependent ko. Hindi na siya tumututol sa physical contact namin. Maging ang katiwala ay natutuwang nagsabi, ngayon ko lang nakita si Maam na ganito kakaring sa iba. Ang swerte mo, young master. Nang marinig ko iyon, alam kong sigurado na. Nang gabing iyon, habang kumukulog at kumikidlat, umakyat ako sa kama ni Shen King mo. Paglabas ni Shen King mo mula sa banyo, nakita niya ako sa kama niya. Agad na dumilim ang mukha niya. Ate, natatakot ako. Nanaginip ako ng masama. Pwede bang dito ako matulog sa tabi mo? Bago pa siya magalit, inunahan ko na siyang umiyak. Nagkaroon ng komplikadong ekspresyon ang mukha ni Shen King mo, galit, pagpatay, at malalim na kawalan ng magawa. Naisip ko, naku, sumobra yata ako. Kaya umiiyak akong bumaba sa kama niya at masunuring humingi ng tawad, sorry ate. Noong bata pa ako, kapag kumukulog, si mama ang yumayakap sa akin para makatulog. Namiss ko lang si mama. May bahid ng awa sa mga mata ni Shen King mo. May ibinulong siyang mura. Pagkatapos, nang yakap ko na ang unan at palabas na sana ako, bigla niya akong hinila pabalik. Diyan ka matulog sa tabi. Huwag kang malikot. Narinig mo? Nagulat ako. Ganoon lang kadali. Nang gabing iyon, magkatabi kaming natulog ni Shen King mo. Habang nararamdaman ko ang marahan niyang pagtapik sa likod ko, isang kakaibang emosyon ang umusbong sa puso ko. Noong nakaraang buhay, kahit wala ako sa tabi niya, kilala ko pa rin siya. Hindi naman siya ganoon kagrabe kay Xiu, pangalan ng kapatid, noong una. Dahil maagang namatay ang nanay niya at laging wala ang tatay niyang mayaman, kulang siya sa pagmamahal at naghahangad na mahalin siya ng iba. Pero si Xiu, ang tangang iyon, nang maging anak ng mayaman, nagmayabang kung saan-saan at nakipagkaibigan sa mga masasamang impluensya. Kay Shen King mo, ang ate niya, mas marami siyang galit. Dahil inaasam niya ang yaman ang pinakamayaman, tingin niya kay Shen King mo ay hadlang sa pagmana niya. Nang maglaon, nagtangka pa siyang magpabihag at abusuhin si Shen King mo, kaya nabali ang mga binti nito at nasira ang mukha. Malinaw sa akin ang papel ko. Gagamitin ko ang pagmamahal para baguhin si Shen King mo, ang yandere. At nagtagumpay ako. Nakaramdam din ako ng pagiging dependent sa kanya. Ate, magsisikap akong lumakas para maprotektahan ka, sabi ko mula sa puso.
Huminto sandali ang kamay ni Shen King mo. Malamig siyang nagsabi, JC, bilisan mo nang lumaki. Mabilis na lumipas ang panahon. Si Shen King mo ay isa ng estudyante sa kolehiyo. Ako naman ay nasa hustong gulang na at tapos na sa college entrance exam. Muli kong nakita si Xiyu sa aking debut. Kasunod siya ng mag-asawang biglang yaman, nakasuot ng mamahaling suit at gwapo ang mukha. Halatang may dating na ng bagong sikat na artista. Pero ang ekspresyon niya ay blanko at walang kislap ang mga mata. Halatang pinahirapan siya ng husto. Nang makita niya akong simple lang ang ayos, pinilit niyang ituwid ang likod at lumapit sa akin. Tinaas niya ang baba at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Mukhang hindi rin maganda ang naging buhay mo nitong mga nakaraang taon, ah. Yung baliw na si Shen King mo, hindi ka man lang binigyan ng disenteng suite. Hindi pa ako nakakasagot nang marinig ko ang malamig na boses ni Shen King mo mula sa likuran ko, sino ang sinasabi mong baliw? Nang makita ni Xiyu si Shen King mo, lalong namutla ang dati ng hindi magandang kutis niya. Noong nakaraang buhay, pinahirapan siya ni Shen King mo hanggang sa halos hindi na siya makilala. Malaki ang takot niya rito ngayon, nang makita niyang masama ang tingin ito sa kanya, nagsimulang manginig ang boses niya. Sorry kung ano-ano lang ang pinagsasabi ko. Hindi na siya tiningnan ni Shen King mo. Sa halip, lumingon ito at isinukbit sa balikat ko ang isang shawl na iyari sa lana. May luha sa mga mata nito. Kapatid, regalo ito ni ate na personal niyang ginawa. Maligayang pagtuntong sa hustong gulang. Sa ilang araw, pupunta ka na sa ibang bansa para mag-aral sa kolehiyo. Kung mamimiss mo si ate, tawagan mo lang ako. Pwede ring lumipad si ate anumang oras para makita ka. Pagkasabi nito, niyakap niya ako ng mahigpit. Medyo garalgal ang boses niya. Kung hindi ka komportable doon, bibili si ate ng bahay para sa iyo malapit sa eskwelahan at kukuha ng Pinoy na chef para magluto para sa iyo. Marahan ko siyang tinanggihan. Sa buhay na ito, sa wakas ay namumuhay na ako ng normal. Gusto ko lang maranasan ang buhay estudyante tulad ng iba. Huwag kang mag-alala, ate, aalagaan ko ang sarili ko. Nakalimutan mo na ba? Dapat low-key. Napangiti si Shen King mo sa sinabi ko. Pinunasan niya ang kanyang luha at marahang nagsabi, sige. Pagkatapos ay lumingon siya para asikasuhin ang mga bisita. Sa wakas ay natauhan si Xiyu mula sa pagkagulat. Hinawakan niya ang braso ko nang may pananabik at nagtanong, bakit ang bait-bait niya sa'yo? Hindi ko pinansin ang naguguluhang ekspresyon niya. Nakangiti akong sumagot, ate ko siya. Normal lang na maging mabait siya sa akin. Yung mga magulang mo bang biglang yaman, hindi ba sila mabait sa'yo? Ang tanong kong iyon ay tila nagpaalala sa kanya ng masasakit na alaala. Nawala ng kontrol si Xiyu. Mahigpit niyang hinila ang kanyang buhok, tila nahihirapan sa sobrang sakit. Paano nangyari to? Bakit ganito? Biglang narinig ang boses ng mag-asawang biglang yaman mula sa likuran niya. Nagbago ang mukha ni Xiyu. Xiaoyu, nandito rin si Director Zhang ngayon. Halika, samahan mo kami para makilala siya. Pagkasabi nito, hinila ng dalawa si Xiyu. Nanginginig ang buong katawan niya at may bahid ng paghingi ng tulong ang tingin niya sa akin. Napabuntong hininga ako at pinigilan sila. Tito, tita, matagal ko nang hindi nakikita ang kapatid ko. Gusto ko sanang makipag-usap pa sa kanya sandali, pwede po ba? Dahil anak ako ng pinakamayaman at sa mga nakaraang taon ay mahal ako ng pinakamayaman at ng kanyang anak na babae, hindi sila nangahas na saktan ang loob ko. Sige, sige, nakangiting sagot ng biglang yaman. Pero ang asawa niya ay mabilis na kinurot ng malakas si Xiyu. Bilisan mo, kung maantala ka, lagot ka sa amin. Napangiwi sa sakit si Xiyu pero masunurin lang siyang tumango. Matapos silang umalis, nakahinga siya ng maluwag. Tila nanginginig din ang mga binti niya. Medyo natatawa akong tumingin sa kanya. Bakit, hindi ba mabait sa'yo ang mga magulang mo? Nainis siya sa ekspresyon ko at sumugod para hilahin ang damit ko. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala, nagsisinungaling ka lang. Hindi ka nagsusuot ng mamahaling damit kasi may mga sugat ka sa katawan at ayaw mong madumihan, di ba? Nang makita ko ang kanyang pagkabaliw, naunawaan ko na. Mukhang sa buhay na ito, naranasan din niya ang mga naranasan ko noon.
Noong nakaraang buhay, matapos akong iuwi ng mag-asawang biglang yaman, sinimulan nila ang kanilang kakaibang paraan ng pagpapalaki. 4 na oras lang akong pinapatulog araw-araw. Ang natitirang oras ay dapat kong gugulin sa pag-aaral ng Go, pagpipinta, math olympiad, piano, at pangangabayo. Palagi akong kulang sa tulog. Minsan, nahulog ako sa kabayo at muntik nang maparalisa. Bawat sentimong ginastos sa akin ng mag-asawang biglang yaman ay detalyado nilang itinatala, kasama na ang gastos sa pagpapagamot. Pagkatapos, noong ako ay 18 taong gulang, pinilit nila akong suklian sila ng doble. Mula noon, dahan-dahan nila akong itinulak sa walang katapusang bangin. Sinimulan nila akong piliting matuto ng mga paraan para suyuin ang mga mayayamang babae at mga makapangyarihang lalaki. Ang mga oportunidad na mukhang maganda sa mata ng iba ay nakuha ko sa pamamagitan ng aking katawan at luha. Minsan, ilang araw akong hindi makabangon sa kama dahil sa ginawa sa akin ng isang makapangyarihang lalaki. Hindi ako makalakad o makagamit ng banyo dahil sa sobrang sakit. Pakiramdam ko, napakarumi ko. Pagod na ang katawan at isip ko, pero hindi ako makatakas sa kanilang kontrol. Noong gabing nanalo ako ng Best Actor Award, 3 makapangyarihang lalaki na ang naghihintay sa kwarto para sa aking selebrasyon. Sa pinakamasakit na sandali ko, dumating ang kapatid ko na naka-wheelchair, namumula ang mga mata at sinunog niya ako hanggang mamatay. Kung iisipin, sa buhay na ito, malamang ay kakakapasok pa lang niya sa showbiz. Siguro ay binugbog lang siya ng mag-asawang biglang yaman at hindi pa talaga ipinadala sa impyerno. Hinawinik si iyo ang damit ko. Nang makita niya ang makinis kong dibdib, napaiyak siya ng husto. Bakit? Bakit hindi ka tinorture ni Shen King mo? Hindi ba dapat puro sugat ang katawan mo? Nitong mga nakaraang taon, ang sabi-sabi, hindi maganda ang trato sa iyo ng pamilya Shen bilang ampon. Paano ka magiging mas maayos kaysa sa akin? Emosyonal ang ekspresyon niya, pero tila naapektuhan ang sugat sa braso niya, kaya napangiwi siya sa sakit. Tiningnan ko siya nang may pangungutya at malamig na ngumiti. Ang mga balitang ipinakalat ni Shen King mo ay para lang sa proteksyon ko. Sa pribado, mahal na mahal niya ako at kailangan niya akong yakapin para makatulog gabi-gabi. Nang makita ang nagwawalang siksiyo, umisi ako. Bakit kapatid? Mukhang ayaw mong maging maayos ako. Hindi ba maganda ang buhay mo ngayon? Biglang tumigil sa pag-iyak siksiyo, puno ng gulat at pagkalito ang mukha. Ikaw nabuhay ka rin pala? Hindi ko sinagot, lalo pang naging makahulugan ang ngiti ko. Sa 2 buhay, ikaw ang unang pumili. Ganyan ka ba kahina para kahit anong piliin mo, palpak pa rin? Isang salitang mahina ang nagpasiklab sa galit niya, na mula ang mga mata niya. Ikaw ang mahina. Tingnan mo, mas aangat ako at mas magiging matagumpay kaysa sayo. Tumango ako at mumiti. Sige, galingan mo. Ang showbiz, isang lugar na puno ng kabulukan at walang moralidad, ay talagang bagay sa iyo. Kapag naranasan mo na talaga ang mga malaimpyernong paghihirap na iyon, saka mo ako kausapin tungkol sa tagumpay. Muling dumating ang mag-asawang biglang yaman para magmadali. Pinunasan ni Xiyu ang kanyang luha at muling itinaas ang baba. Sisi, pangalan ko, maghintay ka lang. Malapit na akong maging sikat na artista. Pagdating ng araw na iyon, ipapabash kita sa mga fans ko. Ibubunyag ko ang mga kasalanan mo, ikaw na masamang kapatid. Ang mga kasalanan ko? Ano bang kasalanan ko? Sa 2 buhay, hinayaan ko siyang unang pumili. Matapos mamatay ang aming mga magulang, lahat ay ibinigay ko sa kanya. Pero sa mata niya, hindi pa rin iyon sapat. Gusto lang niya akong laging daigin at angatan. Hindi niya talaga ako itinuring na kapatid. Alam kong debut mo ngayon, kaya nakikipaglaro lang sa'yo si Shen King mo. Hihintayin ko ang araw na sirain niya ang mukha mo at baliin ang mga binti mo. Matapos iwan ni Xiyu ang huling salitang iyon sa tenga ko, tumawa siya ng malakas at umalis. Hindi siya nagkamali. Nagpapanggap nga si Shen King mo. Tumingin ako sa malayo. Hawak ni Shen King mo ang baso ng alak. Kahit na inaasikaso niya ang mga bisita, hindi nawala sa akin ang tingin niya. May hindi malamang kislap sa kanyang mga mata. Sa sumunod na segundo, nakangiti siyang lumapit sa akin at hinila ako sa isang madilim na private room. Yumakap siya sa akin. Kapatid, narinig ko lahat ng pinag-usapan ninyo kanina. Hindi ka masunurin.
Parurusahan ka ni ate. Ang mainit niyang hininga ay dumampi sa tenga ko, may kasamang pahiwatig ng pagnanasa. Ang mabangong amoy mula kay Shen King mo ay umabot sa ilong ko, naramdaman ko ang init na nagmumula sa kanyang dibdib, at biglang may mainit na likidong dumaloy mula sa ilong ko. Grabe! Ang bilis niyang tumangkad nitong mga nakaraang taon. Mula noong 13 anyos ako at umakyat sa kama niya, hindi na mapigilan ang yandere na ito. Hindi lang niya ako kailangang yakapin para makatulog gabi-gabi, kinukwentuhan pa niya ako bago matulog. Tinangka kong tumanggi, sinabi kong malaki na ako at hindi na dapat ganito. Hindi lang siya nakinig, ipinatong pa niya ang mahahaba niyang pinahiga pa niya ang mahahaba niyang binti sa tiyan ko. Kapatid, bakit ang tigas-tigas ng katawan mo? Nang maalala ko iyon, lalong sumighi ang pagdaloy ng dugo sa ilong ko. Hindi ko pa nga sinisimulan ang parusa, nagdudugo na ang ilong mo. Mahinang tumawa si Shen King mo. Lihim akong nagreklamo sa isip ko. Wala to, baka medyo mainit lang ang pakiramdam ko kamakailan. Binitawan niya ako at kumuha ng panyo para punasan ang dugo sa ilong ko. Pero naging malungkot ang tingin niya. Nitong mga nakaraang taon, hindi lang kita pinakiusapang makipag-arte sa akin, nag-aarte ka rin pala sa akin, tama. Kinabahan ako nang maalala ko ang sinabi niya kanina. Sabi niya narinig niya ang usapan namin ni Xiu. Nilagyan mo ba ng listening device ang scarf ko? Paliwanag ni Shen King mo, medyo namumula ang gilid ng mga mata. Mula noong 15 ka at muntik ka nang makidnap, labis na akong nag-aalala para sa kaligtasan mo. Noong 15 anyos kami, nakasagupa kami ng mga kidnapper. Nakita nilang espesyal ang trato sa akin ni Shen King mo, kaya nagpasya silang ikidnap ako, ang anak, para makahingi ng malaking ransom sa pinakamayamang tao. Mabuti na lang at dumating agad ang mga bodyguard at nailigtas kami. Noong pagkakataong iyon, kinumbinsi ko si Shen King mo na makipag-arte sa akin. Sa publiko, maging malamig ang trato niya sa akin, pwede pang ang maging masama siya sa akin. Ang aming mayamang ama, para protektahan ako, ay nagsabing hindi niya ibibigay sa akin na ampon ang kanyang mana. Mula noon, nawala na ang atensyon ng publiko sa akin, at naloko rin namin ang kapatid kong si Xiu. Kaya kanina, sigurado siyang ang kabaitan sa akin ni Shen King mo ay pakitang tao lang. Pero hindi niya alam na totoong umaarte si Shen King mo, pero sobrang kontrolado ang pag-arte niya. Mahal na mahal niya ako, at ayaw niyang mahiwalay sa akin kahit isang saglit. Ang paglalagay ng listening device ay para lang maprotektahan ang kaligtasan ko sa lahat ng oras. Sino ba namang yandere na ate ang mananakit sa sarili niyang kapatid? Nang maisip ko ito, isang mainit na pakiramdam ang umusbong sa puso ko, kasama ng hiya. Ate, alam kong mabait ka sa akin. Narinig mo rin ang usapan namin kanina. Magagalit ka ba sa akin dahil niloko kita? Isang kakaibang kislap ang lumitaw sa mga mata ni Shen King mo. Muli niya akong idiniin sa pader. Lumapit siya, halos dumikit na ang labi niya sa pisngi ko. Naramdaman kong nag-iinit ang tenga ko. Paano magagalit si ate sa kapatid niya? Pero, nagtago ka ng maraming bagay sa akin, dapat kang parusahan. Nang gabing iyon, halos hindi ako makabangon sa kama dahil sa parusa ni Shen King mo. Itinali niya ang mga kamay at paa ko sa headboard at marahang kiniliti ang talampakan ko ng balahibo. Magsalita ka, ano ang ibig niyong sabihin sa dalawang buhay? Paulit-ulit akong humingi ng tawad at ikinuwento sa kanya ang lahat tungkol sa nakaraang buhay. Nang marinig niyang sa nakaraang buhay ay tinorture niya si Xiu hanggang sa halos hindi na makilala, malamig na humalakhak si Shen King mo. Yung batang yon, hindi ko talaga gusto ang itsura niya. Kahit magkamukha kayo, nakakainis talaga siya. Hindi tulad mo, kaakit-akit. Itinapon niya ang balahibo at niyakap ako. Kapatid, salamat at pinili mo ako bilang ate mo sa pagkakataong ito. Poprotektahan kita ng mabuti. Naantig ang puso ko at marahan din akong nagpasalamat sa kanya. Kung hindi niya ako pinrotektahan, baka hindi rin ako lumaking malusog. Umiling siya ng marahan, tumulo ang luha sa dibdib ko. Dahil sa pagdating mo, naramdaman ni ate na nagkaroon ng kahulugan ang buhay. May magagawa siya para sa taong mahal niya, samahan siyang lumaki at protektahan siya habang buhay. Habang buhay? Siguro, hindi rin masama. Nang maglaon, hindi ko pa rin natanggihan si Shen King mo. Pumayag akong bumili siya ng bahay sa labas ng eskwelahan at doon tumira.
Kapag lumilipad siya papunta sa akin, lilipat ako para samahan siya. Sa loob ng 4 na taon, lahat ng babaeng nagtapat sa akin ay tinanggihan niya sa ngalan ng pagiging kasintahan ko. Tinatanong din niya ako kung may gusto akong babae. Natawa ako sa isip ko. Matapos maranasan ang mga malaimpyernong paghihirap sa nakaraang buhay, nawalan na ako ng pag-asa sa pag-ibig. Dahil pakiramdam ko, hindi ako karapat-dapat, at kasingsing dumi ng katawan ko ang mga hindi malilimutang alaala na nakatatak na sa kaluluwa ko. Nang makita niyang hindi ako nagsasalita at umiiyak lang, naawa siya. Sinabi niyang gagawa siya ng paraan para ipaghiganti ako at tulungan akong makabangon mula sa anino ng nakaraan. Naantig ako at niyakap ko siya. Tungkol sa paghihiganti, mas gusto kong gawin ito ng personal para mas masakit. Mabilis na natapos ang 4 na taon ng buhay kolehiyo. Masinsinan akong nag-aral ng scriptwriting, directing, at iba pang propesyon. Dahil sa karanasan ko sa showbiz sa nakaraang buhay, madali kong natutunan ang mga gawaing ito. Hindi pa ako nakakapagtapos, nakasulat na ako ng isang magandang screenplay. Dinala ito ni Shen Kingmo pabalik sa bansa, at sa pamamagitan ng Shenjaya Film Company, ginawa itong pelikula. 1 buwan matapos ipalabas, kumita ito ng mahigit 1 bilyong piso. Pagbalik ko sa bansa, nakasalubong ko sa airport ang kapatid kong si Xiu. Sa loob ng 4 na taon, naging sikat na siyang artista. Napakaraming fans ang sumalubong sa kanya, kaya halos hindi na madaanan ang airport. Nang makita ko ni Xiu na simple lang ang suot at may dalang maleta, mayabang siyang lumapit sa akin. Kuya, tingnan mo kung gaano ako kasikat at matagumpay ngayon. Narinig ko ang bulungan ng mga fans sa paligid. Siya pala si Xiaoyu, yung kapatid na inampon ng pinakamayaman. Magkamukha nga sila, pero mas gwapo at talentado si Xiaoyu natin. Mas maganda pa ring tingnan si Xiaoyu. Xiaoyu, mahal kita. Habang pinupuri siya ng mga fans, tuwang-tuwa si Xiu. Sisi, maghintay ka lang. Malapit na akong maging best actor. Pagdating ng araw na iyon, ikaw na walang kwenta ay aapakan ko lang. Hindi ko siya pinansin at mag-isang hinila ang maleta palabas ng airport. Pagkasakay ko sa kotse, napansin kong napakadilim ng mukha ni Shen Kingmo. Narinig pala niya ang sinabi sa akin ni Xiu kanina. Pinagbantaan ka niya? Pagsisisihan niya ang sinabi niya sa'yo ngayon. Hinawakan ko ang malamig niyang kamay at nakangiting sinabi, "Wag na natin siyang pag-usapan ngayon. Gusto kong kumain ng maanghang na hotpot sa city center. Samahan mo ako, pwede ba?" May pagmamahal na kuminang sa mga mata ni Shen Kingmo at ang madilim niyang mukha ay lumiwanag. Kung ano ang gusto mong kainin, sasamahan ka ni ate. Pagbalik ko sa bansa, hindi ako nagmadaling pumasok sa film company ni Shen Kingmo. Matapos ang nakaraang buhay, alam kong ang pagiging low-key at pagtatago ng lakas ang paraan para mabuhay. Hindi rin ako pinilit ni Shen Kingmo. Sa halip, lahat ng script na sinulat ko ay inilabas niya sa ilalim ng pangalan ng isang misteryosong tao. Ang pinakabago kong obra ay nagustuhan ng sikat na direktor na si Director Zhang, ang nagpasikat kay Xiu. Gusto niyang bilhin ito. Pinatanggihan ko siya kay Shen Kingmo, pero sinabi kong pwede kaming mag-collaborate. Dahil may tiwala ako sa obrang ito. Pumayag si Director Zhang. Noong araw ng pirmahan ng kontrata, wala ako. Si Shen Kingmo ang pumirma para sa akin. Dahil ayoko siyang makita. Sa nakaraang buhay, isa siya sa mga makapangyarihang tao sa industriya na nanakit sa akin. Isinulat ko ang script na ito para lang maglagay ng pain. Gusto kong mapabagsak siya kasama si Xiu. 2 buwan pagkatapos, sa gabay namin ni Shen Kingmo, nakuha ni Xiu ang bida sa malaking pelikula ni Director Zhang. Para magyabang, naglabas siya ng balita na imbitahan niya ako, ang kanyang kapatid, para magdiwang kasama niya. Dahil sa malawakang usapan, napilitan akong dumalo. Malamig na humalakhak si Shen Kingmo at nagpa siyang samahan ako. Matagal ng kaibigan ng tatay ko si Director Zhang. Angkop lang na pumunta rin ako. Kapag kasama mo ako, hindi ka nila aawayin. Pumayag ako. Masaya niyang hinawakan ang braso ko papasok sa venue. Pero minaliit namin ang katapangan ni Xiu. Matagal na pala niyang pinlano na isama ako sa impyerno. Sa loob ng banquet hall, nagkakasiyahan ang lahat. Ang mag-asawang biglang yaman ay parang mga paboreal, puno ng alahas at tumatanggap ng papuri mula sa lahat. Si Xiu ay parang isang masunuring tuta,
tahimik na nakatayo sa tabi nila. Hawak ni Director Zhang ang daliri niya at pinupuri siya sa pagiging masunurin. May bahid ng pagkainis sa mga mata ni Xiyu, pero naging mayabang ito nang makita niya akong dumating. Habang si Shen King mo ay nabasa ng alak ang damit at nagpalit, sinamantala ni Xiyu ang pagkakataon at mabilis na lumapit. Hinila niya ako papunta sa mga taong iyon. Ito ang kambal kong kapatid. Nitong mga nakaraang taon, nag-aral siya sa ibang bansa. Kakabalik lang niya at wala pang trabaho. Kung may alam kayong angkop para sa kanya, pwede niyo siyang irekomenda. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Kabilang sa kanila ang maraming mayayamang babae at makapangyarihang lalaki na nanakit sa akin sa nakaraang buhay. Ang tingin nila ay kasing walang pakundangan ng dati. Isang malakas na pagtutol ang umusbong sa puso ko. Ang masasakit na alaala ay bumalik sa isip ko. Tila napansin ni Xiyu na nanginginig ang katawan ko. Hinawakan niya ako at bumulong, "Kuya, mukhang hindi ka rin pinatawad ng mga iyan sa nakaraang buhay, no? Bakit ka nanginginig? Malamig ba?" Pinilit kong humiti at tinanggihan siya. "Hindi ko alam ang sinasabi mo. Bitawan mo ako." Biglang hinigpitan niya ang hawak sa pulso ko at malakas na nagsalita, "Mga sabi ng kuya ko, masaya raw siya para sa akin." Pinuri pa niya ako sa tagumpay na narating ko ngayon na hindi raw ito mangyayari kung wala ang suporta ninyo. Gusto niya kayong bigyan ng isang baso. Biglang lumubog ang puso ko. Lalo pang naging walang pakundangan ang tingin sa akin ng mga mayayamang babae at makapangyarihang lalaki, parang mga ahas na naglalabas ng dila. Hindi naman yata maganda kung isa lang ang magbibigay sa ating lahat. Mas maganda kung isa-isa para may sincerity, may sumigaw. Lahat ay sumisigaw na dapat akong magbigay ng tuos sa bawat isa. Isang kamay ang dumapo sa balikat ko. "Magaling kang bata. Kung mapapasaya mo ang lahat ng naririto ngayon, bibigyan din kita ng papel." Si Director Zhang iyon. Ang kanyang mamantika at bastos na mukha ay lumaki ng lumaki na nagpanginig sa buong katawan ko. Reflexively, tinabig ko ang kamay niya at umatras ng paulit-ulit, namumutla ang mukha. May bahid ng pagkainis sa mga mata ni Director Zhang. Inilipat niya ang kamay sa balikat ni Xiyu. "Ang kuya mo, hindi kasing dali mong pakisamahan. Ang pamilya Shen, tinuruan ba siyang maging ganito kaduwag?" Sa gitna ng tawanan ng lahat, lalo akong nasuklam. "Kuya, naiinggit ka ba sa tagumpay ko kaya ayaw mong pasalamatan ang mga makapangyarihang taong ito para sa akin?" Malungkot ang ekspresyon ni Xiyu, namumula ang mga mata. Gusto kong magsalita, pero bigla akong nasuka. Ang mga taong ito, ang mga salitang ito, ay labis kong kinasusuklaman. Noong nakaraang buhay, sila ang nag-iwan ng mga kahiyahiyang marka sa katawan ko. Akala ko, pagkatapos ng maraming taon, magiging kalmado na ako kapag muli ko silang hinarap. Ngayon ko lang nalaman na hindi ko pala kaya. Masyadong malalim ang pinsalang idinulot nila sa akin, parang isang bangungot na hindi ko matatakasan. "Masama ba ang pakiramdam mo? Bakit hindi mo sinabi agad?" Nagkunwaring nag-aalala si Xiyu. Inalalayan niya ako at nagpakuha ng mainit na tubig. Isang lagok pa lang, nagsimulang umikot ang mundo. Naging kulay rosas ang lahat sa paningin ko. Lalong uminit ang katawan ko. Noon ko lang napansin na maihalo pala ang tubig. Hindi ko inaasahan na sa ganitong klaseng party, magiging ganito katapang si Xiyu. Hindi ko na makontrol ang katawan ko. Para akong isang malambot na putik na inalalayan papunta sa isang guest room sa ikatlong palapag. Bumulong si Xiyu sa tenga ko, "Kuya, sa buhay na ito, pinalitan kita sa napakaraming paghihirap. Dapat ka na ring magbayad ng interes sa akin." Pagkasabi nito, umatras siya, masayang binuksan ang pinto at pinapasok ang ilang tao. Ang nangunguna ay si Director Zhang. Tuwang-tuwa siyang iniunat ang kamay at hinawakan ang mukha ko. "Ayu, marunong ka pala. Ang kuya mo, may kakaibang dating talaga." Ang dalawang kasama niya ay naghahanda na rin, paulit-ulit na nagpapahiwatig. "Salamat sa papuri, Director Zhang. Magbabantay ako sa labas." "Magsaya po kayo, Director Zhang." Nakangising binuksan ni Xiyu ang pinto para lumabas. Sa sumunod na segundo, may sumipa sa kanya mula sa labas papasok. Pinilit kong imulat ang nanlalabo kong mga mata. Halos makita ko ang dumating, ang aking yandere na ate, si Shen Yuchu, pangalan ni Shen King mo. Kasama niya ang ilang bodyguard,
Namumula ang mga mata at sumugod papunta sa akin. Hindi ko marinig ang sinasabi niya, nararamdaman ko lang ang tuyong lalamunan. Ate, ang ganda mo. Niyakap ko ang liig niya, ipinikit ang mga mata, at idinikit ang labi ko sa kanya. Ang ingay ng mga bodyguard na nagpapaalis ng mga tao sa likuran ay tumigil sa pagitan namin ni Shen Yuchu. Ang malambot na pakiramdam ay nagbalik sa akin ng kaunting malay at katinuan. Ate, sorry ako di. Ginamit ko ang lahat ng lakas ko para itulak ang taong yakap ko. Namumula ang pisngi ni Shen Yuchu, nag-aalab sa galit ang mga mata. Tumayo siya at lumapit kay Xiyu, sinampal ito ng 2 beses. Ate, akin na. Natulala si Xiyu sa pagkakasampal, agad na namaga ang pisngi, pero hindi siya nangahas na gumanti. Hanggang ngayon, si Shen Yuchu pa rin ang pinakakinatatakutan niya. Kaya halos walang pag-aalinlangan, nanginginig niyang kinuha mula sa bulsa ang antidote at ibinigay ito sa kanya. Niyakap ni Shen Yuchu ang ulo ko, binuksan ang bibig ko, at dahan-dahang ipinainom ang malamig na gamot. Agad na nawala ang init sa buong katawan ko. Napagod lang ako. Sige na, magpahinga ka muna. Nandito si ate. Huwag kang matakot. Hinalikan ako ni Shen Yuchu sa noo at maingat na inihiga pabalik sa kama. Nag-utos siya ng 2 malalaking lalaki para bantayan ako. Pinalabas niya ang lahat ng tao. Sa kabila ng pinto, hindi ko marinig ang sinasabi niya. Naramdaman ko lang ang galit niya at ang pagluhod ni Xiyu sa labas ng pinto, yumuyukod. At sa huli, ang kanyang nakakapangilabot na pagmamakaawa habang kinakalagkad siya palayo. Muling bumukas ang pinto. Umupo si Shen Yuchu sa tabi ng kama ko. Hinaplos niya ang mukha ko. Huwag kang matakot, kapatid, nandito si ate. Sa wakas ay nakatulog ako ng mahimbing. Nang magising ako, umaga na ng sumunod na araw. Agad na ibinigay sa akin ni Shen Yuchu ang cellphone niya. Kapatid, kagabi pa lang, ipinaghiganti ka na ni ate. Mula sa cellphone, narinig ko ang boses ni Xiyu na nagpupumiglas at nagmamakaawa. Director Zhang, parang awan niyo na, patawarin niyo na ako. Masakit. Parang awan niyo na, huwag niyo na akong saktan. Papa, Mama, tulungan niyo ako. Gusto niyang magmakaawa, pero hindi niya inaasahan na sa kabilang pinto ay minumura siya ng mag-asawang biglang yaman. Walang kwentang bata, ang dami mong sinaktang makapangyarihang tao. Magbayad ka na lang. Isang pamilyar na eksena ang sumagi sa isip ko at nakaramdam ako ng matinding sakit sa buong katawan. Itinapon ko ang cellphone, nanginginig ang buong katawan at ibinalot ang sarili sa kumot. Hindi. Ayoko. Umalis kayo. Tila hindi inaasahan ni Shen Yuchu na ganito ako maapektuhan. Agad niya akong niyakap para pakalmahin. Asi, palayaw ko, huwag kang matakot. Nandito si ate. Kasalanan ni ate. Hindi dapat ipinakita sa'yo ni ate to. Itinaas ko ang kamay at malakas siyang itinulak, sinuntok siya. Bakit mo ipinakita sa akin to? Galit ako sa'yo. Galit ako sa'yo. Ang mga kalupitan at sakit na dinanas ko sa nakaraang buhay dahil sa mga taong iyon ay nagpaalab ng galit ko. Galit ako kay Xiyu. Galit ako sa mag-asawang biglang yaman na iyon. Galit ako sa lahat ng nanakit sa akin. Gusto kong mamatay sila ng kahindik-hindik. Si Shen Yuchu ay parang estatwa na nakaupo sa tabi ng kama, hinahayaan akong saktan siya. Hanggang sa mamaga ang lalamunan ko sa kaiiyak, saka siya napabuntong hininga at muli akong niyakap. Okay ka na ba? Sorry, naisip lang ni ate na ipaghiganti ka, hindi niya naisip na masasaktan ka ulit. Umiiyak akong tumango. Noon, hindi ko sinabi sa kanya na naranasan ko rin ang parehong bagay sa nakaraang buhay. Akala niya, galit lang ako sa kapatid ko dahil sinunog niya ako hanggang mamatay. Hindi niya alam na naranasan ko rin ang mga hindi makataong pang-aabusong iyon. Naawa siya ng labis. Hinawakan niya ang mukha ko at pinunasan ang mga luha ko. Pagkatapos ay ikinuwento niya kung paano niya ako ipinaghiganti kagabi. Matapos niyang paalisin ang mga tao sa kwarto, agad niyang sinabi na kakanselahin niya ang kontrata kay Director Zhang. Kahit masira ang script na ito, hindi niya ito ipapagawa. At sa hinaharap, lahat ng negosyo sa ilalim ng Shen Group ay hindi na makikipag-ugnayan sa mga basura na tulad nila. Dahil tagapagmana ng pinakamayaman si ate, agad na humingi ng tawad ang ilang tao,
Sinabing si Xiu ang nag-udyok sa kanila at sila ay pumayag lang. Isang salita lang ang sinabi ni ate, kung paano ninyo balak tratuhin ang kapatid ko ngayong gabi, ganoon din ang gawin ninyo sa kanya. Naiintindihan niyo ba? Agad na sumang-ayon sina Director Zhang, kinalagkad ang sumisigaw at nagmamakaawang si Xiu sa kabilang kwarto. Ang mga dumalo sa party ngayong gabi ay pawang mga kilalang tao sa lipunan. Pero siya mismo ang naghukay ng sarili niyang libingan. Kahit gaano pa siya sumigaw sa ikatlong palapag, hindi maririnig ng mga taong nagsasayawan at nag-uusap sa unang palapag. Nang marinig ng mag-asawang biglang yaman na nasaktan niya ang pamilya Shen at ilang makapangyarihang tao, agad silang umakyat at pinagalitan si Xiu. Pagkatapos ay personal silang nagbantay sa pinto, hinayaang paglaruan at abusuhin siya. Buong gabi pinahirapan si Xiu. Bago mag-umaga, dinala siya ng ambulansya. Itinago ng mga makapangyarihang tao ang balita at hindi rin nangahas magsalita ang mga tauhan ng hotel. Nang maglaon, narinig kong isang buong buwan nagpagaling si Xiu sa kama. Noong araw na gumaling siya, iyon din ang araw ng pirmahan ng kontrata. Nang makita niyang kasama ko si Shen Yuchu, bumalik ang pagiging mayabang ni Xiu. Sisi, ikaw na duwag, habang buhay ka na lang magiging alalay ng ate mo. Kapag natapos ko na tong pelikula at maging best actor, saka kita babalikan. Maghintay ka lang umiyak. Tiningnan ko siya na parang tanga. Mamaya, kapag nalaman niyang papalitan siya ng scriptwriter na tulad ko, iiyak kaya siya. Mabilis na nagsimula ang seremonya ng pirmahan. Hawak ni Shen Yuchu ang kontrata, nakangisi, at sinabi kay Director Zhang, nandito rin ang scriptwriter ko ngayon. Agad na tumayo si Director Zhang, nagulat. Talaga? Sa wakas ay nagpakita na ang henyo. Ipakilala mo naman siya sa akin. Nitong mga nakaraang taon, ang dalawang sikat na pelikulang ginawa niya ay mula sa kumpanya ni Shen Yuchu ang script. Ang pipirmahan ngayon, may kutob siyang masisira nito ang record sa takilya. Nang makita niyang hinila ako ni Ate Patayo, natigilan siya. Si Xiu ay natigilan din at nagsabi, hindi kaya binayaran niya ang scriptwriter para itong tanga ang kilalanin. Kalmado akong tumayo, kinuha ang mikropono, at sinimulang ipaliwanag ang konsepto ko sa pagsulat ng script na ito. Tahimik ang buong conference room. Tuwang-tuwa si Director Zhang at pinuri akong henyo. Hindi pwedeng siya ang gumanap sa script ko, itinuro ko si Xiu at kalmadong sinabi. Halos agad na tumango si Director Zhang. Walang problema. Kung ano ang sabihin niyo, iyon ang masusunod. Hindi makapaniwala si Xiu, namutla ang mukha. Director Zhang, nangako kayo sa akin. Nangako ako sa tatay mo, itinulak siya ni Director Zhang at gusto pa akong suyuin, pero pinigilan siya ni Shen Yuchu. Nang marinig ng mag-asawang biglang yaman na dahil sa akin ay hindi na magiging best actor si Xiu, agad silang nagalit. Hinila nila ang tenga ni Xiu at walang tigil na minumura. Kung alam lang namin, hindi ka na namin pinili, ikaw na walang kwenta. May itsura ka nga, pero ayaw mo namang suyuin ang iba. Ayan tuloy, nasaktan mo ang hindi dapat saktan. Sumigaw sa sakit si Xiu. Sumimangwat si Shen Yuchu. Mga walang modo. Palabasin silang lahat. Agad na pinalabas ng mga security guard si Xiu at ang mag-asawang biglang yaman. May gusto pang sabihin si Director Zhang, pero pinigilan siya ni ate. Hindi gusto ng kapatid ko ang direktor na tulad mo, kaya hindi na namin pipirmahan ang kontrata. Agad na nagbago ang mukha ni Director Zhang. Gusto niyang tanungin kung bakit, pero hindi ko man lang siya tiningnan. Bakit binigyan mo pa ako ng 2 script noon, hindi pa rin siya sumusuko. Sa labas, narinig na ang sirena ng pulis. Sinagot ni Shen Yuchu ang tanong niya. Dahil sabi ng kapatid ko, kailangang maglagay ng pain para makahuli ng malaking isda. Inaresto si Director Zhang sa salang pang-aabuso at pananakit. Ang babayaran niyang danyo sa paglabag sa kontrata ay napakalaki. Si Xiu, bilang biktima, ay dinala rin para tanungin. Lahat ng video na nagpapakita ng paglalagay niya ng droga sa akin at ang muntik ko ng maabuso ng mga taong ito ay ibinigay ni Shen Yuchu sa pulisya. Maging ang video ng paulit-ulit na pang-aabuso kay Xiu ay isinumite rin. Noong una, ayaw umamin ni Xiu, sinabing edited daw ang video.
Hanggang sa dumating ang mag-asawang biglang yaman at pinagbantaan siyang huwag magsalita ng kung ano-ano, doon na bumigay siksiyo. Aamin na ako. Lahat aaminin ko. Kung tinakot ko siya, totoo rin ang pang-aabuso nila sa akin. Ang mga magulang ko ang utak sa likod ng lahat ng ito. Pinilit nila ako noong 18 anyos pa lang ako. Umiiyak na nagsalaysay siksiyo, sinimulang isalaysay ang pang-aabuso sa kanya ng mag-asawang biglang yaman mula pagkabata, pati na rin ang mga makapangyarihang tao sa industriya, kung sino-sino ang nang-abuso sa kanya. Kahit na pilit itinatago ang insidenteng ito sa pamamagitan ng manipulasyon ni Shen Yuchu, may lumabas na isang recording. Nang marinig ng mga fans na ang hinahangaan nilang sikat na artista ay isang kontroladong puppet, laruan ng mga mayayaman, nagalit sila. Gusto nilang humingi ng hustisya para sa kanya. Pero mabilis na naglabas si Shen Yuchu ng pangalawang recording. Doon, personal niyang inamin ang paglalagay ng droga at panloloko sa akin, pati na ang balak niyang isama ako sa kapahamakan. Dahil dito, ang mga fans na dati ay naaawa sa kanya at gustong ipagtanggol siya ay nagalit at tinalikuran siya, sinabing masama ang kanyang ugali at nararapat lang sa kanya ang nangyari. Tuluyang nawasak ang pangarap ni Xiyu na sumikat. Ang mag-asawang biglang yaman ay kinamuhian ng lahat. Si Director Zhang ay nabunyag na maraming beses nang gumamit ng posisyon para abusuhin ang mga artista at naban sa industriya. Sa isang iglap, nalugi siya at nagpakamatay sa pamamagitan ng pagtalon. Ang mga makapangyarihang tao at mayayamang babae na kasama niyang ng abuso sa mga artista ay nabunyag din noong una, matigas ang kanilang bibig, pero hindi malaman kung bakit, biglang may nagpadala ng mga ebidensya sa pulisya. Walang isa man sa kanila ang nakataka sa batas. Si Xiyu naman, dahil biktima rin, at ang paglalagay lang ng droga sa akin ang kaso na hindi naman nagdulot ng aktwal na pinsala, ay nakulong lang ng 1 buwan at pinalaya. Pagkalabas niya, ang unang ginawa niya ay hanapin ang kanyang mga magulang na biglang yaman at pinatay ang dalawa. Sabi-sabi, napakarugo raw ng eksena. Nagwala si Xiyu, ginawang tadtad na karne ang dalawa. Nang arestuhin siya, patuloy pa rin siyang humahampas ng kutsilyo, sumisigaw, kasalanan niyo to. Bakit niyo ako pinilit? Bakit niyo ako ginamit? Mamatay na kayo. Nang aarestuhin na sana siya, nanlaban siya gamit ang kutsilyo at binaril hanggang mamatay. Dito nagtapos ang lahat ng paghiganti ko. Matapos mamatay si Xiyu, walang kumuha ng kanyang bangkay. Basta na lang siyang na-cremate. Tinanong ako ni Shen Yuchu kung gusto kong kunin ang kanyang abo. Umiling ako. Sa buhay na ito at sa susunod pa, ayoko na siyang makita kailanman. Tumango siya, medyo nag-aalangan at nagtanong, ako. Umiti ako at niyakap ang baywang niya, tulad noong una akong sumama sa kanya pauwi. Ikaw ang aking mabuting ate magpakailanman. Tila nasiyahan siya. Napabuntong hininga siya. Noon pa man, dahil lang sa sinabi mong ate, nagpa siya akong protektahan ka habang buhay. Sa susunod na buhay at sa susunod pa. Isang mainit na pakiramdam ang pumuno sa puso ko. Ate, ang bait mo talaga. Mabuti naman at alam mo. Ate, handa ka bang samahan ako at protektahan ako habang buhay?